Hi everyone, this is Rec De La Cruz from Eastside Tattoo and Rec Tattoo PH here in YouTube. Today guys ay sasabihin ko na yung mga secret ko pagka gumagamit ako ng stencil printer. So a lot of you guys asking me kung ano ba talaga yung ginagamit ko every time na nagpiprint ako. Kaya ngayon sasabihin ko na para makatulong naman ako sa mga newbie tattoo artist natin na bumili nito at nahihirapan pa rin magdikit ng stencil. So, yun din kasi yung na-experience ko nung bumili ako nito. Pero, ngayon guys, hindi na kayo mahirapan kasi sasabihin ko na yung mga secret at sure ako na makakatulong talaga to sa pagtatattoo nyo. Kaya panoorin nyo yung buong video na to para maintindihan nyo yung mga sasabihin ko at kung ano-ano ba yung mga dapat yung bilhin na product sa pag-stencil. Yan. So, first thing na bibili nyo is yung Epson M1120. So, ito yung printer na para talaga sa stencil ink. So, yung second na bibili nyo guys is itong stencil ink sa Shopee. Meron ito. At medyo matagal nyo na rin siyang magagamit. Yan. So, medyo pricey yung ink pero sabi ko nga matagal nyo na siyang magagamit. Kaya sulit na. At wag niyong itatapon guys yung bote ng free ink dito. Kasi ita-transfer niyo yung stencil ink doon. Yun yung gagamitin niyo pang salin. Kasi nag-automatic yung salinan nito eh. Kasi pagka napupuno na siya, humihinto siya. So paggamit niyo is yung simpleng bote lang, hindi siya ganun kadali. So mas maganda na i-keep niyo yung bote nito na free. Itapon nyo na lang yung laman na black. Yan. So, huwag na kayo manghinayang guys kasi para din naman to sa pagtatattoo nyo. Hayaan nyo na yung ink may tapon kasi dito lang talaga yung nakadesignate yung ink na yun. Hindi nyo siya magagamit dito sa isang printer. Yan. So, kung dalawa yung printer nyo, mas maganda. Ako kasi guys, dalawa. Sasabihin ko na rin sa inyo kung bakit dalawa yung printer ko. Kaya dalawa yung printer ko kasi importante sa akin yung size. Ayaw ko mag-print ng madami dito sa Epson M1120 kasi magastos yung ink. Yun yung isa sa mga sikreto ko. At minsan, pag hindi ko napapagana to kasi minsan mag-error to guys. So, medyo mahirapan kayo. Minsan lang naman. So, hindi lagi. So, pagka nag-error, nagmamanual ako dito. Yung mano-manong stencil. So, mas maganda meron kang reserba para hindi ka mahirapan pagka nagkaroon ng problema to. Yan. Kaya dalawa yung printer ko. At para makuha ko yung tamang size, dito muna ako magpiprint. Yan. So yun yung diskarte para makatipid. Pero hindi nga tipid guys kasi dalawa, di ba? Medyo pricey rin to. Pero okay lang yun kasi kikitain din naman natin yun. At ang pangatlong bibili nyo guys is itong Anchored ni Nico Hurtado. Yan. Stencil Serum. Pricey din to guys, 1,500. Pero malaking tulong talaga siya sa pagtatattoo. Madikit siya. At medyo matagal ko na rin siyang ginagamit pero madami pa rin siyang laman. Yan. Kaya okay na okay to. So ito yung bilhin niya guys kasi magandang maganda. Yan. At sa pinakasikreto natin, yan. So ang pinakasikreto talaga dito is yung papel. So nung una guys, medyo nahirapan ako hanapin kung ano ba yung tamang papel para sa printer na to at hindi ko rin alam kung ano ba talaga yung mali ko, kung yung stencil serum ba or yung ink ba, peke, ano ba, hindi ko alam. So nagtanong ako sa mga tattoo artist na sikat at hindi rin nila sinabi sa akin yung sikreto nila sa paggamit ng stencil printer. Yan. So nag-trial and error ako guys, gumastos ako at yun, swerte ko. Napadikit ko yung stencil ko. At ang pinakasikreto ay itong papel. Ayan. So, itong papel na to guys, yung nagpagaan sa pagtatattoo ko. Ayan. So, ito ay Black Canary. Ayan. Yan yung pangalan ng papel. Sa Shopee nyo siya mabibili. Ayan. So, magandang klase ng papel. Talagang madikit yung stencil natin gamit ko. So, ito yung pinaka-secret, guys. Ilalagay ko na lang yung link sa description para makabili kayo nito. At sa stencil serum naman, madami naman sa Facebook nagtitinda ng
Nico Hurtado ang cord yan, nakang stencil. Makakabili rin naman kayo niyan doon. So, yun yung mga secret ko guys sa paggamit ng Epson M1120 na sana nakatulong talaga sa mga newbie tattoo artist natin at sana nakatulong sa mga nahihirapan gumamit ng stencil printer at sa mga newbie tattoo artist natin na planong bumili ng printer na to. Yun yung mga dapat yung bilhin. At yun mga guys, gusto ko magpasalamat sa lahat ng nanood ng video na to. At kung okay lang po, paki-supportahan naman yung YouTube channel ko. And don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga tattoo videos ko. At hanggang dito na lang muna. Sa susunod ulit. Maraming salamat. Bye!